Good morning everyone! Nagbabalik po at ito po ang ating daily devotional ngayon pong March 2, 2021 at ako po ay nasa Fort Ilocandia Resort, Lawag City, dito po sa Ilocos Norte Province. Dumating po ako kagabi dito at ngayon po ay nasa gawain tayo ngayon ng daily devotional. Kumusta po ang bawat isa sa atin? At kahit na po naghihingalo ang mga wifi signal o internet signal kung saan-saan kami nakakarating, still ayaw kong kalimutan na tungkulin ko pong makapaghatid ng salita ng Diyos sa tuwing 6:30 in the morning. So, ito po si Pastor Rene Alog, kasama niyo po ako. And I am doing my broadcast here in Lawag City, Philippines. Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. So let us pray po, manalangin tayo. Lord God in heaven, alam namin na Ikaw ang Diyos ng pagmamahal, Diyos ng pagpapala. Maraming salamat sa iyong patuloy na ibinubuhos na pagpapala sa amin. Naniniwala kami na bawat umaga ay meron kang inihahandang mabubuting bagay katulad ng salita mo na aming tatanggapin sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aking paghahayag ng iyong salita. And give us an open heaven, O Lord, and pour out your blessings upon us. And bless not only our life, but bless all the lives that are connected sa amin po, Panginoon. Our family, our friends, our relatives, lahat po ay mapagpala sa pamagitan ng salita mo sa umagang ito. And so bless your servant habang magpapahayag po ako ng inyong salita ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ito po ay live broadcast from Fort Ilocandia, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. And ang aking pong topic ay, do you see others the way Jesus does? Do you see others the way Jesus does? Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na mga minuto. Tinitignan ba natin ang ibang tao sa paraan ng pagtingin ng Diyos sa kanila? Ang ating po bang perspective, ang ating pang viewpoint sa tao ay katulad ng viewpoint ng Diyos, ng Panginoon Jesus sa kanila? Yan po ang ating tanong. So, ibig sabihin, pag tinitignan natin ang ibang tao, dapat tinitignan natin sila sa paningin ng Diyos. Kung anong tingin ng Diyos sa kanila. At nais ko pong iugnay, i-connect ang Mark chapter 6 verse 34 in the NIV. So, I will read from the NIV, Mark 6:34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Mark 6:34. Nag-cross po ang Panginoon from one side of the Sea of Galilee to the other side of the lake. At pagkarating po niya sa other side of the lake or Sea of Galilee, meron siya nakitang napakaraming tao na naghihintay sa kanya. Ano po ang kanyang naramdaman? He had compassion on them. Siya ay naawa sa kanila. Siya ay nahabag sa kanila. Bakit po? Because they were like sheep without a shepherd. Katulad nila ay mga tupa na walang pastol na nag-aalaga sa kanila.
So the question is, how do you know if you are looking at life from God's viewpoint? Yan po ang tanong. Paano mo nalalaman na ikaw ay nakatingin na ang pagtingin mo sa isang buhay, sa isang tao, ay katulad ng pananaw ng Diyos? Think about the way you see other people. Siguro ito yung oras na kailangan nating isipin, ano nga ba talaga ang pagtingin ko sa ibang tao? Tinitignan ko ba sila sa pananaw ng Diyos? And this is a great test of your spiritual maturity. Better than asking how much of the Bible you know, how often you go to church, or whether you serve, you tithe, or pray. Di po ba? Ang pinakamagandang barometer o sukatan ng spiritual maturity ay hindi po yung gaano kadaming Bible verses ang alam natin, gaano natin ka-well-versed sa Bible, gaano tayo ka-regular pumunta sa church, or tayo ba ay nagsiserve sa church, tayo ba ay nagbibigay ng ikapu, at tayo ba ay nananalangin. Well, I'm saying, mahalaga din po yung mga bagay na yan. Actually, dapat natin gawin yung mga bagay na yan. Magbasa ng Biblia, pumunta sa gawain, maglingkod sa Panginoon, magbigay ng dapat natin ibigay sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Pero kung yun lang po ang sukatan, kung yun lamang po ang measuring stick, measuring rod, o panukat natin sa spiritual maturity, kulang po yun. Kulang po, sapagkat ang isa sa mga sukatan ng spiritual maturity ay paano natin tinitignan ang ibang tao. Tinitignan ba natin sila ayon sa pananaw ng Diyos? Ano ba ang pagtingin natin sa tao? Life is all about love, and life is all about relationships. Amen? Ang buhay po ay patungkol sa pag-ibig at patungkol sa mga pakikipagrelasyon. Kung wala po tayong pag-ibig sa ating kapwa, ay ang sabi po ng 1 Corinthians 13 ay para lang tayong batingaw. Alam niyo yung batingaw? Yung kampana na umaalingaw-ngaw, at para lang tayong pompyang na tumataginting. Kailangan po nating magpahayag ng pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Life is all about love. Life is all about relationships. Kung hindi tayo konektado sa ibang tao, wala tayong relasyon sa ibang tao, tayo'y napaka-stranger sa maraming tao. Paano yun? Kung ang Panginoon Jesus mismo, nung tinignan niya yung crowd, siya po ay naawa at nahabag. At tinignan niya ang mga taong ito na parang mga tupa na nangaligaw na walang nag-aalagang pastol sa kanila. So, beloved, if you want to gauge your spiritual maturity, think about how you see other people. Amen? Gusto mo bang sukatin? Gusto mo bang alamin ngayon ang iyong spiritual maturity? Kung ikaw ay matured na? Kung ikaw ay spiritually matured na? Isa sa mga dapat maging basihan ay paano natin tinitignan ang ibang tao. So, let me ask you some questions. Nais kong tanungin kayo ng ilang mga katanungan. No? How does God
see your spouse? Anong tingin ng Diyos sa iyo kung ikaw ay married? How does God see your spouse? Valuable, yan ang paningin ng Diyos, no? Valuable, acceptable, lovable, forgivable. Ayan. So, kung titignan ng Diyos ang ating partners, ating esposo-esposa, yan ang tingin ng Diyos, na siya ay valuable, acceptable, lovable, forgivable. So ito ang aking tanong, is that the way you see your spouse? Kung yun ang paningin ng Diyos sa mga taong related sa atin, hindi lamang po mga spouse yan or mga spouses na binigay ng Panginoon sa atin, kung yun ang paningin ng Diyos sa kanila, ang tanong, yan din ba ang paningin natin sa mga taong ang tingin ng Diyos ay mahalaga, katanggap-tanggap, kaibig-ibig, at pinapatawad ng Diyos? Is that the way you see other people? Kung yun ang paningin ng Diyos sa ibang tao, yan din ba, kapatid, ang paningin natin sa kanila? How about the stranger at the grocery store? Anong tingin mo sa stranger sa grocery store? Anong tingin mo sa taong, the person who cut you off in traffic? The beggar on the street? What do you see when you look at other people? Do you see them as irritations or burdens? Yun din ba ang tingin natin? Yun ba ang pagtingin natin sa mga taong hindi konektado sa atin? Diba? Tayo ba ay hindi nagpapakita ng magandang asal sa mga hindi nating kakilala at mabait lamang tayo sa ating mga kakilala? Ang Diyos po ay pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao. Amen? So, siguro mai-improve natin, mas magiging maganda ang ating spiritual walk kapag in-apply natin ang aral na ito sa umagang ito. Sa paraan ng pagtrato sa mga strangers sa buhay natin. Yung the person who cut you off in traffic, ikaw ba'y nag-iinit ang ulo? Ikaw ba'y nakakapagsalita ng hindi maganda? Kumusta yung mga paningin natin sa mga namamalimos sa lansangan? Tayo ba ay tinitignan ba natin silang irritation? Or tinitignan natin silang burden? What do you see when you look at other people? And that is a valid, important question that we need to answer. Amen? What do you see when you look at other people? Do you see them as irritations or burdens? Tinitignan ba natin silang iritasyon sa buhay natin o pabigat sa buhay natin? What about the people you work with? Anong tingin natin? Anong tingin nila sa atin din, no? Kasi lalong-lalo na po kung alam nilang Kristiyano po tayo. Lalong-lalo na po kung alam nilang tayo ay nag-a-attend ng church and we claim to be born-again Christian. What about the other people you work with? Do you see them as enemies? Do you see them as competitors? Or do you see them the way God sees them? Ano nga po ba ang tingin natin sa ating kapwa-tao? Anong tingin natin? Paano natin tinatrato yung mga kasama natin sa trabaho?
Ano mang klaseng trabaho yan. Kasi alam niyo po tayo ay connected sa napakaraming relationship. Tayo ay may related sa ating mga katrabaho. Related tayo sa mga kasama natin sa opisina maaari. Anong tingin natin sa kanila? Tinitignan ba natin sila na threat sa atin? O tinitignan ba nila tayo na threat tayo sa kanila? Do you see them as enemies? Do you see them as competitors? Or do you see them the way God sees them? Yan po ang mga tanong na kailangan nating sagutin. All people matter to God. Amen? Lahat ng tao po ay mahalaga. Lahat ng tao ay importante sa Diyos. All people matter to God. It doesn't matter who they are, what they have done, or even what they believe. Di ho mahalaga. Huwag nating maging basehan ng ating pagtanggap sa kapwa-tao natin kung sino sila, ano ang nagawa nila o ginagawa nila, at ano ang kanilang paniniwala. Amen. Huwag lang tayong mabait sa mga mababait din sa atin. Sabi ng Biblia po yan, kung ang iniibig natin ay ang mga umiibig lang din sa atin, anong pagkakaiba natin sa mga pagano? Ginagawa din nila yun. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung mabuti lang tayo sa mga mabuti sa atin, wala tayong pagkakaiba sa mga di mananampalataya. Sapagkat ginagawa din nila yon. So hindi mo kailangang maging Kristiyano kung ang iniibig mo yung umiibig lang din sa iyo. Hindi mo kailangan magiging mananampalataya kung ang iniibig mo lang din ay yung mga umiibig sa iyo. Bakit po? Sapagkat kahit hindi ka Kristiyano, kahit hindi ka born again Christian o mananampalataya, ginagawa din nila yan eh. So ano pagkakaiba natin? So tayo ay above sa standard. Tayo ay higit sa standard ng mundo. Kung ang mundo, iniibig lang nila yung mga umiibig sa kanila, at ang kanilang gusto lang ay yung mga may gusto rin sa kanila. Tayo iba, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, na kaya nating ibigin ang mga hindi kaibig-ibig, at kaya nating patawarin ang mga mahirap sanang patawarin, pero kakayanin natin silang patawarin sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. All people matter to God. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao ay mahalaga sa Diyos. It doesn't matter who they are, what they have done, or even what they believe. Why? Because Christ died for them. Jesus loves them. Ang Panginoon Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Hindi lamang sa iilan. Hindi lamang siya namatay para sa mga mababait. Namatay din siya para sa mga sa tingin natin ay masasamang tao. So Christ died for them. Jesus loves them. Amen? And God has a plan for every person. And He wants them to have a relationship with Him. Nung naggumawa po ng Diyos, ang Diyos ng plano para sa buong sangkatauhan, kasama din po sila. Amen? And He wants them to have relationship with Him. So the Bible says in Mark 6:34, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. That's the way Jesus sees people. Yan po ang paraan. Yan ang pagtingin ng Panginoon Jesus sa mga tao.
Amen? Siya'y nahabag, siya'y naawa. Tayo din po, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kawawa rin po ang ating sitwasyon. Kahabag-habag din po ang ating kalagayan. Dahil tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Pero kinahabagan tayo ng Diyos. Tinawag tayo. Ako po ay isang basura. Ako po ay isang maduming tao. Pero kinahabagan ako ng Diyos. And the same habag, the same grace, the same mercy na aking tinanggap mula sa Diyos, ay dapat willing din akong i-share sa mga taong nasa kalagayan na katulad ko lang din noon. Amen? And that's the way Jesus sees people. And that's the way you can grow to see people also. Dapat yan din po ang pananaw, yan din po ang pagtingin natin sa ibang tao. Huwag po tayo magkaroon ng double standard. Ano ibig sabihin nun? Na mabait lang tayo sa mabait sa atin. Ang gandang standard din po yon. Pero, paano na yung hindi mabait sa atin? Paano na yung mga hindi kaibig-ibig? Paano na yung masama ang pag-uugali? Tayo naman din yan noon Tayo naman yung masamang ugali noon. Tayo naman yung hindi kaibig-ibig. Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki na pwedeng maging deserve natin o deserving tayo sa pagmamahal ng Diyos. Inibig niya tayo nung tayo ay makasalanan pa. He came to save us when we were yet sinners. Naparito siya at ibigin tayo at mahalin at iligtas tayo nung tayo ay mga makasalanan pa. Wala pa akong maalala na dahilan para ibigin ako ng Diyos. Wala siyang nakikitang mabuti sa akin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano po ang pamantayan ng Diyos? Ang pamantayan ng Diyos ay kabanalan. Yan po ang kanyang pamantayan. Hindi ko narating yon. Hindi natin narating yon. Pero kahit hindi natin narating ang pamantayan ng Diyos, inibig niya pa rin tayo. Inibig ako ng Diyos. Ako'y hindi kaibig-ibig. Ako'y hindi kaaya-ayang mahalin. Pero inibig ako, minahal ako ng Diyos. And the only way for me to reciprocate the same love that I have received from God is to show love for other people. Ang ipakita, ang ipadama, ang aking pag-ibig sa ibang tao. Yan lamang po ang gauge. Yan lamang po ang pwede kong gawin to reciprocate. Amen? Para ibigin ko ang Diyos. Alam na ng Diyos kung anong klaseng tao tayo. Pero yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Kailangan po may papadama lang natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa paraan ng pagpapadama natin ng pagmamahal sa mga taong mahirap mahalin at mahirap ibigin, sapagkat minsan nga tayo na pinatawad ng Diyos, minsan di tayo makapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Tayo na mga inibig ng Diyos, minsan hindi natin maibig yung mga parehong taong iniibig din ng Diyos. Napaka-double standard po natin. So you can learn to have compassion for your own family as well as your neighbors, your community, your country, and the rest of the world. So let your spiritual vision get stronger as you learn to see people the way Jesus does. Ang ating pong spiritual vision ay lumalakas at lumilinaw kapag natutunan nating makita o tignan ang tao kung paano sila tinitignan ng Diyos.
Amen. So, inyo pong pagbulay-bulayan ang aral na ito dahil makakatulong po sa ating paglago paano natin tinitignan ang ibang tao. Ang tingin ba natin sa kanila ay katulad ng pagtingin ng Diyos sa kanila. Ito pong ating declaration ngayon, sabihin natin, Heavenly Father, I will let my spiritual vision get stronger as I learn to see people the way you do. Amen. One more time. Heavenly Father, I let my spiritual vision get stronger as I learn to see people the way you do. Amen and amen. Yan po ang desire ng mga puso natin. To let our vision grow stronger as we learn to see people the way Jesus does. Amen and amen. Nais ko pong tapusin ang ating devotional ngayon. For the first time, live po tayo sa isang panalangin. Samahan niyo po ako. Lord God in heaven, salamat po sa mga aral na tinanggap namin ngayon. Na totoo po yan. Minsan, napaka-double standard po namin. Na meron kami standard na ina-apply sa aming mga kapatid sa pananampalataya at ibang standard sa mga taong hindi namin kasama sa pananampalataya. Tulungan mo kami, turuan mo kami na tignan ang tao sa paraan ng pagtingin mo sa kanila. Na ayon sa aming nabasa, nung nakita mo ang mga taong naghihintay sa iyo, nakita mo sila at naawat na habag ka dahil ang tingin mo sa kanila ay parang mga kawan, parang mga tupa na walang pastol na nag-aalaga sa kanila. Salamat na inibig mo kami sa panahon na hindi kami kaibig-ibig. Minahal mo kami sa panahong wala kang makitang dapat dahilan na mahalin kami. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong habag at awa. Kaya tulungan mo kami na ma-reciprocate namin, maibalik namin ang favor na tinanggap namin. Sa pamagitan ng pagtrato ng husay ang mga taong nakikita namin, nakakasalamuhan namin. Pagpalain mo po ang panalangin ito, tulungan mo kami na maganap namin ang lahat ng ito. Naalay namin sa iyong araw na ito, at kami maging better believer, better Christian. Dahil mula sa oras na ito, ay amin nang i-apply ang aming natutunan ngayon. Maraming salamat po. Pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. I hope and pray, mga minamahal, na tayong lahat ay pinagpala ng kanyang salita sa oras na ito. At tignan po natin, kasi nandito kami ngayon sa Fort Ilocandia, Lawag City, Ilocos Norte Province, Philippines. At mamaya-maya lang, nasa ibang destino naman kami. Alauna po, hopefully, maka-hope hour po ako. Kasi may mga nagme-message po sa akin, Tay, nakaka-miss naman yung hope hour ninyo. Opo, ako din po. Namimiss ko po yung magturo ng hope hour. So, God bless mga kapatid ha, at patuloy tayong pakaingatan ng Diyos sa lahat ng araw. At sa maghapong ito, pagpalain tayong lahat. Ito po, si Pastor Rene Alog. God bless and Shalom.